Bigat na bigat si Georgina, o mas kilala bilang George, sa suot na salamin sa mata, habang yamot na yamot din siya sa suot na mahabang palda na minana niya pa sa kanununuan sa paa. Ito kasi ang habilin ng kanyang kambal na si Christine. Ang huwag ibalandra ang ganda niya. Isa kasi siyang top spy ng Pilipinas, kung saan ang sunod niya magiging partner ay ang nangungunang spy na si CH. Wala pang nakakakilala sa lalaki dahil masyadong misteryoso ito. Pero siya ang nabigyan ng pagkakataon para makilala ito. Yamot na yamot pa si George nang sumakay siya sa LRT at amoy imbor na lang katabi niya. Inabot pa siya ng 3 oras bago siya nakarating sa kumpanya ng bagong partner niya. Hello, ako nga pala ang bagong assistant ni Mr. Hamilton. Pwede mo bang sabihin sa akin kung nasang floor siya? Magalang na tanong ni George, sabay ayos na makapal niyang salamin kahit wala naman itong grado. Excuse me, pwede bang malaman kung may appointment ka sa kanya? Tanong pa ng front desk sa suspicious na tingin. Aminado si George na pangit siya ngayon, pero hindi siya manggugoyo para makipaglokohan sa Nicki Minaj na babae. Ask him, dahil alam niya na paparating ako ngayong araw. Pero hindi kasi kami basta-basta tumatawag sa boss namin unless katiwa-tiwala ang taong nasa harapan namin. At saka nito tiningnan si George mula ulo hanggang paa. Sinamaan pa niya ng ngisi, tila nandidiri sa presensya niya. Kundi lamang nakadisguise si George, marahil ay nasapok na niya ang babaeng nasa harapan. Huwag kang masyadong masungit, miss, nakakaliit ng boobs. Sabihan mo na lang si Hamilton na nasa lobby ako ng kumpanya at hindi ako basta-basta sinong pangit lang. Madiin ang pagkakasabi ni George. Sinigurado niya na madiin ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Ilang buwan na rin siyang hindi nakakapatol sa mga babaeng mababaho ang bibig dahil isa siyang talunan ngayon. Hindi niya maaaring ilabas ang totoong pagkatao niya dahil mainit-init ang pagmumukha niya sa masa. Lalo na't hindi pa rin nahuhuli ang mga animal na pumatay sa mga magulang nila at ang dahilan kung bakit mas pinili ni Christine ang magkulong sa mansyon. Ang nag-iisa niyang kambal na nagkaroon ng matinding trauma dahil sa mga hayop na pumatay at kamuntikan ng pagsamantalahan sila dahil lamang sa angking ganda. Hindi sumunod ang babaeng front desk bagkus sinamaan lamang siya nito ng tingin at pinamaywangan. Tila naghahanap ng sakit sa katawan dahil sa mga sumunod na lumabas sa bibig nito. Ang kapal na mukha mo, pangit, para sabihan ako na hindi maganda. Front desk ako sa pinakamalaking kumpanya sa Pinas habang ikaw ay isa lang muchacha na nagfi-feeling sosyal. Hiyaw nito na nagpairap sa magagandang mata ni George. Wala akong oras para sa ganito. Pakiusap lang sana na pakitawagan si Hamilton dahil hindi na natuloy sa pagsasalita si George nang lumipad papunta sa kanya ang ballpen. Iniwas lamang niya ang ulo upang hindi siya matamaan. Nagtatagis pa ang ngipin ng babaeng front desk sa hindi malamang dahilan ni George. Wala kang karapatan na bastusin ako dahil isa ka lang naman basura. Bakit ba gusto makita ang CEO ng kumpanya kung kami nga ay hindi namin siya magawang kausapin? Hiyaw pa nito. Miss, hindi ko alam kung anong hinanakit mo sa akin. Pero nandito ako para sa trabaho ko, hindi para makinig sa mga ranting mo. Pakitawag na lang siya para matapos na tayo. Ang kapal talaga ng mukha mong pangit ka. Muling sigaw ng babae at inundayan naman niya ng sampal si George. Hindi makapaniwala si George sa ginagawa ng babae kung bakit galit na galit ito sa kanya. Wala pang pumigil dito. Marahil, sanay na sila sa temper nito. Binalingan pa niya ng tingin ng kasama nitong front desk pero umiwas lamang ito ng tingin sa kanya. Miss, may salti ka ba sa kokote? Tila panunuya pa ni George sa babae. Kaya, mas lalong sumabog ito. Bago pa muling mag-away si George at ang babaeng front desk, bigla na lamang may pumagitna na isang lalaki. What the hell are you two doing? Tanong ng lalaki kina George. Katulad ni George, nakasuot ng makapal na salamin ng lalaki, ngunit gwapo ito sa suot na itim na hoodie at jeans. Kahit nakatago ang muka sa makapal na salamin, ay hindi maitatanggi ang gwapong muka. At nagsama ka pa talaga na isa pang pangit, ha? Nagpatuloy sa panlalait ng babae.
Hindi na nga maipinta ang mukha ni George dahil sa hagaspangan na ugali. Paano sila tumatanggap ng taong napakasama ng budhi sa ganitong klaseng trabaho? Kundi lamang siya nagpapanggap na mahina ngayon ay baka kanina pa niya ito pinatulog. Let's go. Aya pa ng lalaki kay George at saka sila naglakad papalapit sa elevator. Pero ayaw paawat ng front desk at sumunod pa ito sa kanila. Hahablutin na sana ng babae ang wig ni George nang biglang pumaspas ang binti niya at tinamaan sa sikmura ang babae. Namilipit ito sa sakit at nag-aatungal pero hindi na siya pinansin ng dalawa at basta na lamang nagpatuloy sa pagpasok sa elevator ng walang kibuan. Pagbukas pa lang ng pintuan ng elevator, bumungad na sa kanila ang opisina ni Hamilton. Mga bwisit. Sinabi nang hindi ako tumatanggap ng bagong partner, hindi ba? Mas gusto ko magtrabaho ako na mag-isa, Calix. Salubong ng binatak ni na George pagtapak pa lang nila sa loob ng opisina nito. What the hell? Papunta na sila dito? The heck with... Sabay lingon ng gwapong lalaki kina George at sa lalaking nasa likuran ni George. Ang kaninang iritableng mukha ng babae ay napalitan ng matinding iritasyon ng mabungaran sila. I will call you again later, Calix. Hindi pa ako tapos. Tandaan mo yan. Sabay baba ng cellphone na nasa tenga lang kanina. Kayo ba ang pinadala ni Calix? I don't need your help. Kaya ko mag-isa. Pwede na kayong bumalik kung saan kayo galing. Sabi ni Calix. Hindi ko rin gusto ang narito, pero wala akong magawa. Sabi naman ng lalaking nerd. Tunganga lang ang nagawa ni George habang pinapanood magsagutan ng dalawa. Pero hindi dito na pa ako ang mata ni George bagkos sa lalaking nasa harapan niya. Saksakan ng gwapo ang nasa harap niya kahit kamukha nito si Calix Hamilton, ang former captain niya noon. Isa man ang mukha nila ngunit hindi maipagkakaila na napakagwapo nito. Simula sa inosenteng mga mata, matangos na ilong, at mapupulang labi, idagdag pa ang katangkaran nito na hanggang balikat lamang siya. Napakagandang katawan na kahit sino ay hahangat talaga. Nagbaba pa ng tingin si George sa sikmura ni Calix bago pumasok bigla sa isip niya na may 6 na pandesal ito. Pakipunasan ng laway mo, miss. Sabi pa ng lalaking nerd kay George. Ha? Ani ni George dahil lumilipad talaga ang utak niya at hindi niya mapigilan ang titigan ng binata na nasa harapan niya. Pinamulahan pa si George na iduro ng lalaking nerd ang bibig nito at dito na lamang napagtanto ni George na may kaunting laway sa gilid ng labi niya. Ako ang pinadala ng Team A, bale. Ako si George, ang sniper ng grupo namin. Pagpapakilala niya upang mawala kahit paano ang kahihiyang nagawa. Sniper, ha? Panunuya pang sabi ng lalaking nerd, kaya hindi napigilan ni George na samaan ito ng tingin. Totoo naman na siya ang sniper ng grupo habang ang kakambal niyang si Christine ang utak naman dahil may kakaiba itong memorya. Pero matagal na siyang umalis sa ganoong buhay at nagbabago na sila at sana ay matapos na ang pagtatago nila. Nerd, alam mo ba na ayaw ko makapagbiruan ngayon? Medyo banas pa ako sa babaeng nasa front desk kanina. Kalmadong sabi niya. Ethan ang pangalan ko, Ugly, at hindi rin ako nakikipagbiruan sa'yo. Anyway, ako ang hacker ng grupo namin. Pagpapakilala naman nito. Sa kabilang banda naman ay naghihilot ng sentido na si Calix habang pinapanood ang dalawang pangit sa harapan niya. Paano ba naman ay parang mga pinatapon sa kung saang isla ang dalawa? Mahahaba ang buhok na parang hindi naliligo. Mahahaba at balot na balot ang katawan dahil sa mga baduy nilang outfit. Idagdag pa ang kinaiinisan niyang makapal na salamin sa mga mata nito. Allergic siya sa mga pangit na tao dahil din isa siyang modelo maliban sa pagiging CEO at top spy. Pwede ba magtigil na kayong dalawa at pareho naman kayong pangit? Singhal ni Calix sa dalawa na nagpatahimik. Kasunod ng pagkabigla ay ang sabay pa nilang pagkasa ng baril at sabay tutok sa kanya. Dito niya napagtanto na hindi basta-basta ang dalawang ito dahil kahit huli na ipaalam sa kanya ni Calix ang tungkol sa dalawa, nabasa niya ang record na masasabi niyang nasa klase ang dalawang ito, lalo na ang babaeng manang na nasa harapan niya. For Christ's sake, both of you put down your guns. Ako ang magiging leader niyo, so calm down and sit down. Bulyaw niya dahil sa 1 kilos lamang ay tiyak na sabog ang bungo niya.
2 araw lamang ang lumipas simula na mag-umpisa si George sa trabaho niya, ngunit hindi pa rin sila magkasundo ni Ethan. Lalo na ng boss niya si Canix. Palaging mainit ang ulo at nakasigaw na para bang palaging may dalaw. Tamad na tamad si George na tumayo para magtungo sa banyo upang maligo ng mabilisan. Tapon ng malaking tuwalya ang ganda ng katawan niya ay paglabas niya ng kakambal niyang si Christine. Papasok ka ng ganyan? Ano to? Tsaka tiningnan simula ulo hanggang paa. Malamang hindi. Sino bang papasok ng ganito ang suot? Sige nga. Alam mo Christine, minsan subukan mo din lumabas kasi medyo natututong na yung utak mo. Palagi ang computer ang kaharap mo tapos hindi mo na madala ang balahibo mo sa paa dahil sa tamad mo pagpaganda. Mahabang litanya ni George sa kakambal. Basta, wag mong kalilimutan yung disguise mo. Pagpapaalala pa ng kakambal niya. Hindi na siya pinansin ni George, bagkus tumungo na siya sa silid upang magbihis. Isang simpleng itim na hoodie at skinny jeans ang suot ni George. Inilugay niya ang mahabang natural na buhok bago niya sinuot ang makapal na salamin. Naglagay din siya ng peking freckles at brown na foundation upang matakpan ang kaputian. Ito ang naging pisikal na anyo ni George sa ilang taon na pagtatrabaho sa labas dahil nag-iingat siya na makilala ng kalaban. Matapos ang kalahating oras natapos na siya at wala nang paalam na sumakay sa sasakyan at tumungo na sa kumpanya ni Canix Hamilton. Nagulat pa si George nang makita wala na ang front desk na nakaaway niya at ang bawat empleyado na madadaanan niya ay kusang yumuyuko dahil sa hindi niya alam na dahilan. Pagpasok pa lang niya sa loob ng opisina, si Ethan ang unang bumungad sa kanya. Nagkakape ito at may napansin siya sa binata. Isang himala at nagpagupit ka ng buhok. Congratulations, nagbuka kang tao. Biro niya sa lalaki bago siya umupo sa kalapit na sofa. Coming from you na wig ang buhok. Talaga ba George? Bira pa nito sa kanya. Paano mo nalaman? Nahihintakutang tanong ni George dahil ito ang unang beses na may nakahalata sa wig niyang buhok. Ngayong araw ay hindi niya muna sinuot ang wig niya dahil nangangati na ang anit niya dahil sa clip-on ang mga ito. I'm not stupid. Simpleng sagot ni Ethan sa kanya. Hindi na sila nagkibuan hanggang sa dumating si Canix na bugdot na naman ang muka dahil may dalang-dalawang folder. Pagbungad pa lang niya sa dalawang kasama, nangunot ang kilay niya dahil kahit paano ay nagmukhang mga tao ito. Good morning. Bati niya sa dalawa pero hindi siya pinansin. I said good morning? Ulit pa niya sa dalawa pero nagtaka lamang ang mga ito na tumingin kay Canix. Ano naman maganda sa morning? Sabay tanong ng dalawa bago sila nag-ismiran. Napakamot na lamang ng sariling batok si Canix sa dalawa. 2 araw pa lang niya kasama ang mga ito ay sumasakit na ang ulo niya. Para kasi itong aso't pusa dahil palagi sila nagbabangayan. Ito ang bagong mission natin for tonight. Ang kailangan nyo gawin ay isaulo ang mga impormasyon nila. Ikaw George. Sabay tingin kay George, nakakabuklat lang ng folder at pinasadahan ang tingin ng laman nito. Gusto kong kilalanin mo ang mga mukha at personal details ng mga taong yan. Bawat detalye ay isaulo mo. Sabi ni Canix na nagpasimangot sa mukha ni George. Hindi dahil sa hindi niya gusto ang trabaho, kundi makakalimutin siya, hindi tulad ng kakambal niyang may kakaibang utak na maalala ang mga bagay, pangyayari at kung ano pa ng isang tingin lang. Huwag mo akong idaan sa ganyang mukha, George. Do what I said. Babala pa nito kaya wala nang nagawa si George kundi sundin ang lalaki. Sinunod naman ni Canix si Ethan, na tahimik lang na nagbabasa ng folder na hawak nito. Ito naman ang blueprint ng hotel na papasukan nila ngayong araw. Ikaw naman, kailangan mong buksan ang mga security door at patayin ang lahat ng CCTV sa hotel. Kailangan mong pasukin ang system sa buong lugar. Para magawa ito, pero kung hindi mo kaya, pwede naman kausapin natin si Athena. Sabi ni Canix. At sino naman itong si Athena? Asawa ni Ivo, isang magaling na hacker. No, kaya ko na to. Ma-pride na sabi ni Ethan. Pwede bang magtanong kung anong mission natin ngayong gabi? Wala kasi akong idea. Singit ni George matapos yung basahin ng laman ng folder. Naglakad si Canix papunta sa swivel chair niya at umupo rito bago sinagot ang babae. Kailangan nating makakalap na ebidensya na si Mayor Dolores ang kriminal sa pagkawala ng mga dalaga sa bayan nila.
Sabi sa report na natanggap ko, ay siya ang huling nakita, nakasama ng mga babaeng nawawala. Masyado siyang matinik at makapit sa mga pulis, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin siya mahuli-huli. Paliwanag ni Canix na nagpatango kay George. Kung ganun, sabi ni Ethan sabay tingin kay George na nagtataka. Masyado siyang pangit para sa misyon. Sabi pa nito na mas lalong nagpakuno sa magkabilang kilay ni George. Sa kanya na pagtanto, ang tinutukoy nito, pero kaysa makaramdam ng takot si Ethan, ay ngumiti pa ito na nakakaloko. Si Canix naman na natahimik bigla dahil sa dalawa na nag-aaway na naman sa harapan niya. Hindi pa niya napigilang titigan ng babae at napansin niya ang kakaibang puti sa batok nito na naiiwan sa kulay ng mukha at leeg. Kapal naman ang mukha mo, nerd. Dinig pa ni Canix na sigaw ni George. Hindi na lamang niya pinansin ang dalawa. Bagkus, inilabas niya ang 3 malalaking box. Ang laman ng box ay ang susuotin nilang damit ngayong gabi. Kompleto na ito, pati sa armas na dadalhin nila. Kaya mo bang maging maganda kahit ngayong gabi lang? Tanong pa ni Canix na may halong pangiinis. Salamat ha. Makikita nyo at pag ako gumanda at nagkagusto kayo sa akin, hindi ko kayo tatanggapin. Nahihibang pang sabi ni George sa dalawa. Sabay naman na pangiwi sina Canix at Ethan. No thanks, hindi pa naman ako nauubusan ng babae. Singit pa ni Ethan, kaya nabato siya ni George ng unan sa muka. Ethan, isa na lang talaga at pasasabugin na kita. Hiyaw ni George, pero tumawa lang ang binata. Pero hindi si Canix dahil dumilim ang mukha niya habang pinagmamasdan ng dalawa. Nakaramdam siya ng inis at iritasyon habang pinapanood ang mga ito. Magbihis na kayo. Malamig niyang utos sa dalawa na nagpakislot sa mga ito kaya dali-dali silang tumungo sa kanilang banyo upang magbihis. Tumagal din ng 1 oras si George sa loob ng banyo upang solusyonan sana ang ayos na mukha niya. Hindi niya maaaring ipakita sa dalawang kulugo ang totoo niyang itsura dahil hindi niya alam kung totoo bang mga kaibigan ng mga ito nagbabalat kayo lamang. Naging buo ang desisyon niya at hinayaan na lang ang makapal na salamin sa muka. Itinago niya rin ang makinis na muka sa dark foundation at freckles sa pisngi. Lumabas na siya ng banyo at nakasalubong ang dalawa na namumutok sa kagwapuhan. As I expected. Mukhang hindi ka talaga naliligo. Pailing-iling pang sabi ni Ethan na nagpainit sa ulo ni George. Suot ng binata ang itim na hoodie at cap at iyon ang suot ni Ethan dahil may iwan lang naman ito sa loob ng sasakyan upang i-guide ng dalawa papasok sa loob ng hotel. Habang si Canix ay wala kang masasabi kundi makalaglag panty talaga ang kagwapuhan. Suot nito ang itim na tuxedo at ayos na ayos ang may kahabaang bangs. Para itong lumabas sa magazine, so sobrang perpekto. Wala na bang ibabaho yung itsura mo? Si Canix naman ngayon ang nagbiro at nagpanganga kay George. Hindi na napigilan ni Ethan ang malakas na tawa dahil sa sinabi ni Canix. Minsan na naman kasi magsalita si Canix ngunit nakakagalgal sa galit. Wow, nahiya naman ako sa inyo ah. Kasalanan ko ba kung pinanganak akong pangit? Sabi naman ni George. Tumahimik naman ang dalawa, tila nagising sa pangiinis sa dalaga. Lumabas na sila ng kumpanya at dumiretso sa loob ng malaking van. Wala nang naging kibuan dahil naghahanda na sila para sa misyon ngayong gabi. Umupo si Ethan sa may likuran ng van dahil narito ang mga monitor ng computer na gagamitin. Habang si George naman ay naglabas ng gagamiting armas at maliliit na patalim. Baril at paper spray naman ang tinago niya sa may kanang hita. May invisible knife din sa ilalim ng suot niyang heels. Ginawa rin ni George pang tali sa buhok ang patalim. Pinaikot niya sa mahabang buhok upang gawing palamuti kaya hindi talaga ito mahahalata na patalim. Are you guys ready? Tanong ni Canix na nagpatango lang sa dalawa. Nagpatuloy na sila sa biyahe ng walang imikan. Pero sa loob-loob nila ay excited silang tapusin ang unang misyon bilang 3 grupo. 2 oras na sila George at Canix sa loob ng hotel, papunta sa loob ng event dahil may celebration party ang punteriya nila. Hindi pa rin nagbibigay ng signal si Ethan sa kanila kung paano papasukin ang hotel room ng mayor. Ethan, baka pwede mong bilisan dahil kanina pa napumuti ang mga mata namin dito. Bira ni George sa suot nitong earpiece upang makapag-usap silang 3.
Pwede bang wag mo ako madaliin? Hindi ganun kadaling pasukin ang system ng bawat establishmento. Irritableng sabi ni Ethan. Nanahimik lamang si George at nanatili sa tabi ni Canix na tahimik lang sumisimsim ng wine. Tahimik lamang ang lalaki pero ramdam niya ang pagiging alerto nito hanggang sa may pumasok na matandang lalaki. Naghiyawan ang lahat ng bisita at ganoon na pumosisyon si George, lalo na nang magbigay na ng signal si Ethan. Tahimik na pumunta sa exit si George. Itinaas pa niya ang dress niya at walang pagkababaeng lumambitin upang makatawid sa susunod na barandilyas ng hagdan. Hindi muna siya agad lumapag dahil may 2 security ang dumaan. Naririnig mo ba ako, George? Kumanan ka at sa sunod na hallway may 2 security na nagbabantay. Dinig niyang instruction sa kanya ni Ethan. Wala bang shortcut? Ayaw ko kasi makipaglaban ngayon, gusto ko tahimik lang. Aniya pa sa lalaki. Di tumalon ka sa bintana palipat sa hotel room ng manyak na mayor na yan? Irritableng sabi ni Ethan. Parang papel lang na lumanding sa lapag si George na walang ginagawang ingay. At saka siya dahan-dahang naglakad patungo sa 2 bantay. Ouch! Kunwaring hiyaw niya, kaya naman tumingin sa kanya ang 2 bantay. Miss, hindi ka pwede dito. Isa ka ba sa pinadala ni Osang? Anang lalaki na lumapit sa kanya. Nakaisip na magandang ideya si George. Oo. Pinadala ko ni Osang. Asan bang silid ng mayor dito? Aniya pa. Nagsuspetsa pa noong unang 2 security. Pero sinamahan pa rin siya makarating sa hotel room ng mayor. Galing mo ah. Dinig pa niyang sabi ni Ethan sa tenga. Nang makapasok siya sa loob ng hotel, agaran niyang kinalkal ang buong silid. Pero wala siyang makitang ebidensya. Sinuyod niya muli ang silid, kusina at kung saang parte ng hotel room. Umalis ka na dyan ngayon. May 2 kasama ang manyak na yun at papasok na sila ng hotel. Dinig niyang sabi ni Ethan. What? Nagpapasok kayo na hindi ko sinasabi? Mga tanga ba kayo? Hanapin niyo sa loob ng hotel room ko ang babaeng yun. Dinig ni George ang usapan sa labas ng silid. Wala pang 4:00 na mabilis siyang tumungo sa veranda ng silid. Nasa 10 palapag ang taas ng tinutuntungan niya. Nasa na babaeng yun? Hanapin niyo. Hindi pa nakakalayo yun. Sigawan pa sa loob. Hindi pa nakikisama ang panahon at bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi natakot si George sa tinutuntungan niyang bakal. Bagkus, sa paghulas ng mga makeup niya sa kanyang muka at katawan. Kasabay ng pag-agos ng tubig sa katawan niya, ay ganoon din ang nilagay niya sa balat. Nang lingunin ni George ang sarili sa bintana, ay lumantad na ang totoong ganda. Gaga ka talaga, George. Daig mo palinta sa pagkakapit mo. Huwag kang bibitaw at parating na si Canix dyan. Sabi ni Ethan. No, hindi. Kaya ko na. Tanggi niya dahil makikita ni Canix ang itsura niya. Pero hindi siya doon nagulat, kundi sa katuwid na hotel ay si Canix na nakikipaghalikan sa magandang babae. Dahil sa pagkabigla, hindi nakakapit si George ng maayos at bigla na lang siyang napabitaw. Mabuti na lamang at mabilis na nakarating si Canix at mabilis pinihit ang bewang niya kaya hindi siya tuluyang nahulog. God! Higaw na bulong ni Canix habang yakap siya at nakahiga sila sa malamig na sahig ng veranda. Ano bang pumasok sa kokote mo at bumitaw kang hinayupa ka? Paano kung hindi ako dumating agad? Di nasa impyerno ka na ngayon. Galit pang hiyaw ni Canix sa mismong pagbumuka niya. Natulala si George dahil hindi niya inaasahan ang nakita. Pero hindi dahil nasa harapan niya si Canix. Kung ganon, sino ang lalaki? Canix? The hell bro? Sa dami ng babag sa kanyo, bakit sa hotel room ko? Wala man lang kayong paalam at dito pa kayo nagyakapan. Bira ng isa pang Canix. Dito lamang napagtanto ni George na may kakambal pa pala si Canix at ito ay si Calix. Para bang nawalan ng tinik sa lalamunan si George nang makitang hindi naman si Canix ang nakita niya. Hindi niya nainisip ang itsura niya dahil sa sandaling kaba kanina. Mabilis siya nagbaba ng tingin nang titigan siya ni Calix. Shut up! Ituloy mo na yung ginagawa mo sa babae mo. Let's go. Hila pa sa kanya ni Canix. Pero bago pa siya nito mailabas ng hotel room ng kakambal, ay tinakpan siya ng coat dahil na rin sa basang-basa siya. Paano si Mayor? Tanong niya kay Canix habang naglalakad sila sa hallway.
Huwag mo nang isipin dahil nandun ang mga pulis. Simpleng sagot niya. Pero hindi pa doon natapos ang lahat nang bigla siyang hilahin ni Canix at isandal sa pader at ikulong sa magkabilang braso nito. Don't do that again, please. Pagsusumamo pa ni Canix at saka ito sumandal sa balikat ni George. Parang nanigas naman ang dalaga dahil para siyang kinuryente at bumilis ang tibok ng puso niya. And, Stop putting a lot of dark foundation sa buong katawan mo. Stop wearing those ugly glasses. And putting fake freckles para lang maitago ang totoong ganda mo. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa yan. But damn, you're gorgeous. Mahihinang bulong ni Canix na nagpalambot sa mga tuhod ni George. Kamuntika na nga siyang mabuwal kundi lang siya nito sinalo. Go ahead, nasa van si Ethan, may gagawin pa ako dito. Mag-uusap tayo pagbalik ko. Sabi pa nito, at saka na siya naglakad palayo. Naiwang nakatunganga si George dahil sa kaba at panghihina. Hindi niya inakala na ganito ang epekto ni Canix sa kanya. Hindi niya alam kung titili ba siya o maglulupasay sa kilig. Nakapagbihis na si George at nakapagsuot na rin siya ng komportabling damit. Malinis na ang mukha niya at wala na ang makeup na nilagay niya. Nakakunot tuloy ang kilay ni Ethan habang nakatingin sa kanya. Akalain mo nga na isang swan pala ang ugly duckling na kasama namin. Biro pa nito. Simula na makita siya kanina. Isa na lang talaga Ethan at babangasan na kita. Inis niyang sabi pero simula kanina ay hindi naman siya maalis na ng tingin. Para bang nakaramdam ng hiya si George dahil nasanay siya sa disguise niyang iyon. Para ba siyang bagong tao at naiilang siya sa mga tinging pinupukol sa kanya. Lalo na si Ethan na kanina pa siya iniinis. Sabihin mo nga sa akin, anong magic ang ginawa mo at gumanda kapag labas mo ng hotel? May magic ba ang pagkahulog mo sa veranda? Sabi pa nito. Alam mo nakakainis ka na talaga. Sumugod na si George upang tadyakan si Ethan. Pero mabilis na nakaiwas ang lalaki. Hindi sila tumigil sa paglalaban hanggang sa maging tawanan na lang ang lumalabas sa bibig nila. Mabilis na sumugod si George, tanga na isang basang medyas at ipinukol yun kay Ethan. Hayop ka talaga. Hiyaw ni Ethan nang kamuntikan na siyang matamaan. Nagpalitan sila ng suntok at tadyak pero hindi nila magawang matamaan ang isa't isa hanggang sa natalisod si George. Dahil na rin sa pagkakagulat, ay sinalo ni Ethan si George pero nahulog lang si George sa ibabaw nito. Holy cow! Angil ni Ethan dahil sa bigat ni George. Ano sa palagay niyo ang ginagawa niyo? Dumagundong sa apat na sulok na opisina ni Canix ang boses niya. Namutla naman si George nang makitang galit si Canix. Automatikong tumayo si George sa pagkakadagan kay Ethan at yumuko. Para siyang batang nakagawa ng mali at nahuli ng ina. Iyon ang nararamdaman niya habang nakatingin sa kanya si Canix. Isang linggo na ang lumipas simula nang mangyari ang insidenteng yon. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapansinan sina George at Canix. Ilag sa kanya ang binata na ipinagtaka niya ng sobra. I want you to find this person sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos ay hulihin niyo na agad. No more buts and questions. Do what I said. Utos ni Canix sa formal na tono. Tahimik lamang na nakikinig si George at ganoon din si Ethan. Alright. Sabi ni Ethan at walang pasabing tumalikod. Ano pang hinihintay mo? Go! Tapusin niyo ng trabahong inatas ko sa inyo. Malamig pang sabi ni Canix kay George. Hindi na paghandaan ni George ang sinabi ng binata kaya sandaling gumuhit ang sakit sa mga mata niya. George, tara na! Banayad ang pagkakasabi ni Ethan kaya dahan-dahan nang naglakad si George papunta kay Ethan. Nang makalapit siya ng tuluyan kay Ethan, hinawakan ng lalaki ang braso niya at binulungan. Wipe those tears. Hindi kita nakilalang mahina. Bulong ni Ethan. Ginawa na ni Ethan at George ang misyon nilang dalawa. Ito ay ang hanapin ng lalaking nasa folder na hawak nila. Ang kaso ng lalaking ito ay ang pagdukot sa anak ng bagong upong CEO ng Enterprises Estate. Dinala sila ng address sa bulubundukin ng Tarlac. Nasa dulo ito ng palayan kung saan mahirap ang signal at walang kuryente. Handa ka na ba? O baka gusto mo munang iyakan si Canix bago tayo sumugod dyan? Nabigla lang ako, okay? Depensa naman ni George dahil sa kahihiyang nararamdaman. Nabigla, nakita-kita sa mukha mo na nasaktan ka.
Kala mo ba hindi ko napapansin ang bawat kilos mo? Wag ako, George. Dahil sa hilat siya palang na mukha mo, alam na alam ko na. Sabi pa nito sa seryosong tinig. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siya nagbago. Basta parang galit siya sa akin. Pagbubukas si George kay Ethan. Naglaho ang ngiti kanina sa mukha ni Ethan at kita ang disgusto sa mukha nito. Pero huminga na lamang siya ng malalim dahil ramdam naman din ni Ethan ang bigat sa boses ni George. Because he's jealous. Hindi pa ba halata sa kilos niya? Mainit nga ang ulo niya sa akin at binawasan pa ng loko ang sahod ko dahil lang nagsiselo siya. Aniya at napailing na lang sa pagiging isip bata ni Canix. Nabigla naman si George at hindi agad na proseso ang sinabi ni Ethan. Pinamulahan pa siya ng muka dahil hindi niya ma-imagine na may gusto sa kanya si Canix. Hindi naman siguro. Bakit naman siya magkakagusto sa tulad ko? Gusto mo bang makumpirma kung may gusto siya sa'yo o wala? Paano? Tanong naman pabalik ni George. Watch and learn. Aniya pa. Hindi na nagtanong pa si George dahil basta na lamang sila sumugod sa lugar na yon. Tulad ng instructions sa kanila, ay narito nga ang mandurukot habang hostage na nakakaawang batang babae. Mabilis lang natapos ang misyon nila kaya naibalik din ang batang babae sa totoong pamilya nito at napakulong na ang lalaking kumuha rito. Nakasandal naman sa sasakyan si George at iniisip ang sinabi ni Ethan kanina. Napaayos pa siya ng tayo na makita si Ethan na nakangisi at sa likuran nito ay si Canix na madilim na naman ang muka. George? Tawag ni Ethan sa pangalan niya sa malambing na tono. Pero mas hindi niya inasahan ang sunod na ginawa ni Ethan. Niyakap siya nito ng mahigpit at bigla na lamang siya nitong hinalikan pero ginamit ni Ethan ang thumb niya upang hindi magdikit ang labi nila. Pero bago pa niya masuntok si Ethan, ay bumulagta na ito sa basang lapag. I told you na wag mong hahawakan ng akin. Nang gagalaiting, sigaw ni Canix kay Ethan na nakahandusay sa lapag habang hawak ang ilong nitong dumudugo. Sayo? Sigurado ka bang sayo siya, Hamilton? Baka naman ang aangkin ka ng babaeng ayaw naman sayo. Ito ang tatandaan mo. Akin siya. At wala kang magagawa doon. Sabi pa ni Canix, bago hinila si George paalis sa lugar na yon. Napapiksi pa si George dahil sa sakit ng paghila sa kanya ni Canix. Dinala siya nito sa parking lot kung nasaan ang sasakyan nito. Sa pilitang isinandal sa sasakyan at siniil bigla ng halikang nakaawang na labi ni George. Bastos! Sigaw ni George at tumama ang kamao niya sa pisngi ni Canix. You're mine. Sa akin ka na. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabi pa nito at hindi ininda ang dumudugong ilong. Speechless, pero may kasamang kiligang nararamdaman ni George habang nakatingin kay Canix na sumabog na sa galit. Pero mas hindi niya kinaya ang halik nito dahil inamin ni George na naging galak ang puso niya dahil sa nakikitang selo sa mukha ng binata. Kinabukasan, walang pasok si George kaya nanatili siya sa bahay at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makalimutan ang halik na ginawad ni Canix sa kanya. Hindi niya tuloy napigilan ng malakas na pagtili. Wala siyang planong magparamdam kay Canix kahit na pinaulan na siya ng mensahe at tawag. Umayos lang si George ng pagkakahiga nang pumasok si Christine sa loob ng silid niya. George? Mahinang tawag ng kakambal. Yes. Lalabas sana ako para mag-grocery. May gusto ka bang kainin o ipabili sa akin? Tanong ni Christine at sa kanya inilabas ang maliit na papel ng mga pagkaing bibilhin niya. Fresh milk, huwag mo kakalimutan. Paano ang mga necessities mo? Meron ka pa ba? Tanong pa nito, sabay sipat sa banyo niyang nabukas ang pintuan. Meron pa naman ako, mga pagkain na lang sa kusina ang bilhin mo. Basta huwag mo kakalimutan yung gatas. Paalala pa ni George, kaya umalis ng tahimik si Christine. Muli na ipinikit ni George ang mga mata at muling inalala ang masasayang nakaraan kung paano dumampi ang malambot na labi ni Canix sa kanya. Sa kabilang banda naman, ay si Canix na panayang ikot sa loob ng opisina dahil hindi niya matawagan si George. Hindi kasi ito sumasagot sa mga tawag at mensahe niya. Hindi rin niya mahagilap si Ethan, kaya nag-aalala siya na baka magkasama ang dalawa. Simula kasi nang halikan niya ang dalaga ay hindi na muna siya nagparamdam. Pero ngayon ay nakapag-isip siya na gusto niya si George.
Handa siyang manligaw sa dalaga upang patunayan ang pagmamahal niya dito. Kanix? Tawag pa sa kanya ng pinsan na kapapasok lang sa pintuan. Dala pa niya ang anak na pinaglihi din naman sa kanya. Bakit? Hindi pa rin ba kayo okay na asawa mo, Ivo? Anong may paglilingkod ko? Sabi niya sa halos walang ganang boses. Kapag ba pumunta ako dito, ibig sabihin ay may kailangan ako? Hindi ba pwedeng gusto lang kitang makita? At gusto ko lang makita ng pamangkin mo? Sabi pa ni Ivo at ginawang dahilan ang walang muwang na anak. Huwag do tayo maglokohan dito, Ivo. Kung merong manha kami sa akin dito, yun ang asawa mo. Biro niya. Umasim pa ang mukha ni Ivo at inirapan siya bago ito umupo sa mahabang sofa. Sa likuran ni Ivo ay ang bag ng anak at ang laptop bag niya. Ay papakita lang ako sa'yo. Pagsisimulan ni Ivo at saka siya nagtipa sa laptop nito habang tangan ng anak. Hindi na magtataka si Kanix kung bakit napakagaling ng lalaking ito sa teknolohiya, pero wala nang mas gagaling pa sa asawa nito. Nakikita mo ba ang islang yan? Diyan daw itinago ang anak ni Dylan. Hanggang ngayon, hindi pa rin makita ang anak niya pati ang asawa niya. Kaya sa'yo na kami lumapit at baka may magawa. Paliwanag ni Ivo. Ano ibig mong sabihin na nawawala ang mag-ina ni Dylan? Kailan pa? Ba't wala akong alam dyan? Tanong ni Kanix sa bahagyang nakaramdam ng inis dahil kung di pa siya pinuntahan ay hindi pa niya malalaman. 2 araw na. Nalocate ko naman ang lugar kung saan siya tinago. Ang problema lang ay walang makatapak sa islang yan. Masyadong maraming bantay at mahigpit ang security system kaya hindi namin siya kayang pasukan ng asawa ko. Sabi ni Ivo sa seryosong boses. Ano ba nangyari at dinukot ang mag-ina niya? May nangyari ba na hindi natin alam? Osyoso ni Kanix dahil ang isang yun ay parang baliw. Dahil isa siyang magaling na scientist, kaya hindi na sila magtatak kung bakit marami itong kaaway. Ginantihan siya ng ama ng dati niyang nobya na sinabing pinatay niya. Pero lumabas na ang totoo at namatay ang babaeng yun sa paglaklak ng sandamakmak na capsules. Pero sa kanya pa rin binibintang ang lahat at gamit ang mag-ina niya ay ginantihan siya. Dagdag pa ni Ivo. Nagpatuloy pa rin sila sa pag-uusap hanggang sa nagpasya na si Ivo na umuwi dahil maggagabi na rin naman. Nagpasya naman si Kanix na tumungo sa supermarket upang bumili ng stock sa mansyon niya. Dumiretso siya agad sa mga gatas upang bumili ng fresh milk dahil ito ang hindi maaaring mawala sa pagkain ni Kanix. Pero nakabanggaan niya ang pamilyar na babae. At tulad ng unang beses na nakilala niya si George, ay ang baduy nitong outfit. George, anong ginagawa mo dito? Tanong pa niya sa babae pero nilagpasan lamang siya nito. Ang sabi ko, anong ginagawa mo dito? Paulit-ulit pa niyang hinila ang braso ng babae pero kaysa sagutin siya, ay lumipad na isang karton ng fresh milk sa mukha ni Kanix. Paulit-ulit pa siya sa pagmumura sa isipan dahil hindi biro ang sakit ng tumama yun sa mukha niya. Don't touch me. Sabi pa nito na mas lalong nagpainit sa ulo ni Kanix. Nagka-amnesia ka na ba? At hindi mo ako matandaan? Magkasama lang tayo kahapon. Sabi pa ni Kanix at sinundan si George. Hindi mo ba ako papansinin ha? Pero hindi pa niya nahahawakan si George nang biglang tumama kay Kanix ang paa nito kaya napaatras nang wala sa oras ang lalaki. Sinabi nang hindi kita kilala. Natulog ka lang, hindi mo na ako maalala? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, George. May pagbabantang, sabi ni Kanix, pero hindi man nasindak ang babaeng nasa harapan niya. Ngunit bago pa sila makabawi ng biglang, paulanan sila ng bala, kaya mabilis silang nagsitago sa likod ng pader. Ngayon mo sabihin na hindi mo ako kilala. Hiyaw pa ni Kanix pero hindi talaga siya pinapansin ni George. Pinanood lamang ni Kanix kung paano ito kumilos sa papalapit na lalaki sa kanya. Ang bilis nitong tinadyakan ng kamay na may dalang baril at sa lalaki ipinutok ang baril kaya nagsisisigaw ito sa sakit. Sabihin mo sa akin kung sino nag-utos sa'yo. Tanong pa niya sa lalaki. Wala akong sasabihin. Sabi naman nito, magbibilang ako ng 3. At kapag hindi ka umamin, sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Mariing diin ng babae. Gulat. Yan ang mababakas sa mukha ni Kanix habang pinapanood ang babae. Mas nakakatakot ito kaysa sa babaeng nakasama at minamahal niya. Parang ibang babae ang nasa harapan niya dahil wala kang makikita na kahit anong emosyon sa mukha nito. Lalo nang muli nitong paputokin ang hawak na baril at tumama sa kanang hita ng lalaki. Christine!
Sigaw ng pamilyar na boses sa hindi kalayuan. Mabilis na lumingon si Canix at dito niya nakita si George na hinihingal habang papalapit sa kamukha nito. Hindi ba sinabi ko huwag ka makikipag-away? Sino ba ang hayop na to? Iritableng sabi ni George at sinipa sa mukha ang nakakaawang lalaki. Napangiwi na lamang si Canix nang makitang may kakambal ito at parehong walang puso. Pero hindi niya maitatanggi. Nakakaiba ang lakas ng babaeng inakala niyang si George. Simula sa galing nito sa pakikipaglaban lalo na sa paghawak ng baril. Sobrang bilis din ang reflexes nito sa katawan na para bang hangin lang kung gumalaw. Canix, anong ginagawa mo dito? Bakit kayo magkasama ng kakambal ko? Napakislot pa si Canix nang tanungin iyon ni George. Ang akala ko kasi ikaw. Ani at hindi pa rin siya makapaniwala na may kakambal ang babaeng mahal. Hindi ko ba sinabi na may kakambal ako? Siya si Christine. Pagpapakilala pa nito sa babae pero inismiran lang siya ng babaeng nagngangalang Christine. Hindi mo sinabing may kakambal kang Amazona. Sabi pa ni Canix. Ilayo mo sa akin yan at baka mabangasan ko yan. Babala pa ni Christine kaya napangiwi si Canix. Hanggang sa nagpaalam na ang mga ito ngunit tulala pa rin ang binata dahil hindi mawala sa isipan niya ang babae. Bigla na lang pumasok sa isip niya ang kakambal dahil bagay ang personalidad ng babae sa kakambal niya. Nakauwi ng tahimik si George at Christine sa kanilang apartment nang hindi kumikibo ang kakambal ni George. Pero ramdam niya na may gustong sabihin si Christine pero mas pinili nito na manahimik na lamang. Ngunit hindi kaya ni George ang ganitong treatment dahil pakiramdam niya ay may nagawa siyang mali. Kung may gusto kang sabihin, mabuti pang sabihin mo na, Christine. Sabi ni George sa kakambal. Napabuntong hininga na lang si Christine bago ito humarap sa kanya. Yung lalaki na yun ang dahilan kung bakit bigla ka nagbago, hindi ba? Napansin ko kasi na mas nakabalik ka na sa dati. Sabi ng kakambal niya. Nakaramdam ng konsensya si George dahil sa sinabi ng kakambal. Nabuhay kasi sila na nagtatago dahil sa nakaraan nila noon. Malaking trauma ang naibigay na insidente na yun sa kakambal niya. Hindi ko sinasadya. Wala ka namang kasalanan at isa pa masaya nga ako dahil nagawa mo na makawala sa hawla na nagkukulong sa atin. Okay lang ako, George. Doon ka kung saan ka masaya, okay? Sabi pa nito na nagpalaki sa ngiti ni George. Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Kung sana ikasasaya mo, dun ka. Kailan ba kita pinigilan sa mga gusto mo? Ang babala ko lang, kapag sinaktan ka ng kulugong yan, humanda siya sa akin. Sabi pa nito, at umaksyon, nang gigilitan niya ng liigang lalaki. Natawa na lang si George habang may kaunting luha sa magkabilang gilid ng mata. Ako na ang unang kikitil sa buhay niya kapag niloko niya ako. Kayo ba? Baka naman hindi pa kayo. Diyos ko, George. Sinasabi ko sa'yo, bawasan mo ang pagiging delusyonada mo, ha? Ira pa ng kakambal bago ito nagpatuloy sa kusina. Sumunod naman siya. Pagkalipas na eksaktong 4 na oras ay pinatawag ni Canix si George patungo sa kumpanya niya dahil may kailangan silang iligtas. Ito ang asawa ni Dylan na dinukot kasama ang anak nito na mag-iisang taong gulang pa lang. Naghihikahos pa si George nang makarating sa opisina ni Canix. Narito na si Ethan na may seryosong muka habang nakatingin sa mapa sa harapan nila. George, halika rito. Tawag pa sa kanya ni Canix. Ipinaliwanag nito ang bagong misyon. Noong una ay nagreklamo siya dahil hindi safe ang gustong mangyari ng lalaki. Gusto nito na pasukin ang isla na siya lamang mag-isa habang sila ni Ethan ay maghihintay lamang sa pagbabalik nito. Hindi pwede ang gusto mo, Hamilton. Isang batalyon ng mga tauhan ng Poncio Pilato na yan. Sabi ni George sa seryosong tono. Wala tayong magagawa kundi ang magsakripisyo. Mag-iwan naman ako ng signal kung kailan kayo aatake para i-raid ang buong isla. Kailangan niyo lang ng sign ko. Pamimilit ni Canix, kahit sa isip-isip niya ay may posibilidad na pumalpak siya, lalo na't hindi din isang ordinaryong tao ang kakalabanin niya. Nagtitigan pa sila ni George, pero buo na talaga ang desisyon ni Canix. Kailangan niyang mauna sa pagtungo rito. Ang gusto ng kapatid nito, na si Calix, ay ang babae ang pumunta
Dahil magaling ito. Ngunit hindi niya makakayang manood habang hinihintay kung babalik pa ba ito ng buhay o ano. Sasama ako. Matigas na sabi ni George. No, this is an order, George, at wala kang magagawa kundi sundin ang utos ko bilang nakakataas sa'yo. Malabig na tinura ni Canix na nagpatahimik kay George. Dumaan ang sakit sa mga mata ng dalaga, pero mas pinili ni Canix ang huwag yun pansinin at mag-focus sa plano nila. Puno ng pagsusumamo ang mga mata ni George, pero hindi na siya muling binalingan ng tingin ni Canix hanggang matapos ang meeting nila. Sinubukan pa niya itong lapitan ngunit may tumawag sa cellphone nito, kaya walang abisong umalis. Naiwan sila ni Ethan, na tahimik lang sa gilid habang nire-review ang trabaho niya. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na hindi siya makikinig sa'yo. Sabi pa ni Ethan, habang patuloy na nagbabasa ng report. Hindi na rin napigilan ni George na panlisikan ng mga mata si Ethan, ngunit nagkibit-balikat lang ito. Wala ka nang magagawa dahil kahit ako hindi kita mapapayagan pumunta sa isla na yon na puno ng mamamatay tao. Okay lang sana kung 5 lang, pero nasa 20 taong nagbabantay sa isla na yon. At ang masakit pa dito, lahat sila ay may mabibigat na kaso. Rapist, murderer, killer, marami pang iba. Kaya intindihin mo si Hamilton kung bakit hindi kanya magagawang payagan na sumama. Mahabang paliwanag ni Ethan, pero hindi pa rin ito nakatulong upang gumaan ang pakiramdam niya. Hanggang sa makauwi siya ng bahay, ay iniisip pa rin niya ang napag-usapan ng lahat. May tiwala naman siya kay Canix, ngunit sa mga taong naroon, natatakot siya na baka maulit muli ang nangyari sa nakaraan kung saan nawalan sila ng kakambal ng mahal sa buhay. Pagpasok pa lang ni George sa loob ng apartment nila ni Christine, napansin na ng kanyang kakambal ang pagbabago sa mood niya. May nangyari na naman sa inyo ng lalaki mo? Salubong nito sa kanya at tinulungan na siyang dalhin ang mga gamit niya. Ganoon pa rin si Christine. Nakasuot pa rin ito ng mahahabang damit at ang buhok niya ay tila hindi sinusuklayan. Pero hindi na ito pinansin ni George. Bagkus, dumiretso siya sa mahabang sofa at umupo roon. Paano ba ako hindi mag-aalala kung napakadelikado ng misyon namin, Christine? Gusto ko lang naman na maging ligtas siya eh. Pero hindi lahat ng gustong tumulong ay may magandang dala. Christine, delikado kasi ang misyon namin. Pero kung hindi na siya makabalik ng buhay. Anak ni Caesar Hamilton na lalaking kinatatakutan mong mawala. May dugong 9 na buhay ang lalaki mo. Magtiwala ka lang dahil kapag yan namatay, ako mismo pupunta sa impyerno para kunin siya ulit. Seryosong sabi ni Christine. Sinusubukan nitong pagaanin ng sitwasyon, pero seryoso siya sa huling sinabi niya. Ang binata ang nagpapasaya sa kakambal niya, kaya hindi siya mangingimi na kunin muli ito sa impyerno upang maging masaya lamang si George. At sa unang pagkakataon, ay nagkwentuhan sila bago maubos ang oras at kailangan na pumunta ni George sa huling misyon. Habang papalapit ang oras, ay ganoon din ang kaba niya para sa lalaki. Magtiwala ka lang kay Canix at makakaligtas siya sa misyon na yon. Huwag kang panghihinaan ng loob. Sabi ni Christine upang mapagaan ang loob ng kambal. Lumipas ang 1 oras at nagpaalam na si George na magpapahinga dahil kailangan nila paghandaan ang misyon. Hinintay lamang pala ni Christine na magpahinga ang kakambal bago siya lumabas at nagtungo sa usapang lugar nila ni Canix. Nakita naman niya agad si Canix na nakaupo sa pinakasulok ng cafe. Ano ang dapat nating pag-usapan? Iniwan ko lang pansamantala si George para hindi siya magtaka. Salubong niya agad sa lalaki na tahimik lang at tila malalim ang iniisip. Kung pwede lang kapag hindi ako nakauwi ng buhay. Hindi natapos ni Canix ang sasabihin ng kwelyuhan siya ni Christine. Naroon ang pagkabigla, lalo na ang mga tao sa loob ng cafe na napasinghap sa ginawa ng babae. Pwede ba, wag mong dalhin dito ang pagiging pasikat mo? Huwag mong kalimutan na nasa pampubliko tayong lugar. Madiing bulong ni Canix bago niya inayos ang lukot na kwelyo. Kahit anong mangyari, umuwi ka ng buo para sa kakambal ko. Dahil ako mismong pupunta sa impyerno, maibalik ka lang. Babalik ako, okay? Papakasalan ko pa ang kakambal mo for Christ's sake? Mabuti. Ano gusto mo pag-usapan natin? Kailangan ko ng tulong mo. Sabi ni Canix sa seryosong boses. Ipinaliwanag ni Canix ang planong naisip. Isiniwalat din niya ang mga sikreto na dapat nilang asahan. Ipinakita niya ang blueprint sa buong isla at kung ilan ang taong naroon. Kung ganun,
Gusto mong mag-abang ako sa may bukana ng isla kung sakaling sumugod ang kakambal ko? Hindi ko siya mapipigilan. Hindi ko alam kung kaya kong ipuslit paalis sa lugar na yun ng asawa ni Dylan. Nasa ospital din ang lokong yun at taga-agaw buhay dahil sa kabubuhan niya. Hindi na magandang pabayaan pa na isang araw ang mag-ina niya doon. Kaya ngayong gabi na namin napagplanuhan na lusubin ang isla. Hindi ka ba natatakot na pwedeng magalit sa iyo ang kapatid ko? Tanong pa ni Christine bago niya inilapag ang hawak na papel. Mas gugustuhin ko magalit siya sa akin kaysa naman makita siya nakikipaglaban kay kamatayan. Sabi naman ni Canix, hindi nagsalita si Christine. Bagkus, tinapos na lamang nila ang usapan bago siya nagpaalam upang bumalik sa apartment. Pero sa harapan pala na apartment niya, napansin niya ang isang lalaking nakatayo roon. Wala siyang sinayang na oras at basta na lang isinubsob ito sa pintuan at ipinangko ang dalawang kamay sa likuran. Sino ka at anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki. Aray! Hanggang kailan talaga panira kang buwisit ka? Sigaw din ang pamilyar na boses. Nang makita ni Christine ang mukha ng lalaki, ay wala siyang nagawa kundi bitawan ito. Pinagpagan pa niya ang damit na nadumihan bago siya humarap sa babae. Uncle! Mabuti naman at kilala mo pa ako. O siya, kanina pa kasi ako kumakatok dito sa pinto pero walang nagbubukas. Wala ba dito si George? Tanong pa nito habang patuloy sila sa paglalakad papasok sa loob. Nagpapahinga siya, uncle. Baka hindi niya narinig ang pagkatok mo. Paliwanag niya. Ang lalaking nasa harapan niya ay ang uncle niya sa side ng ina. Kaunti lang naman ang tanda nito sa kanila ng kakambal, pero bilang respeto ay uncle ang tawag nila sa kanya. Ito ang sumubaybay sa kanila simula nang mawala ang mga magulang niya at isa itong assistant secretary at butler. Pero nawala ang focus ni Christine sa uncle niya nang may matanggap ng mensahe kay Canix. Basta na lamang niya iniwan ng uncle niya at tumungo sa address na sinabi ng lalaki. Pagdating niya doon ay ang pagkakagulo ng lahat. Nagtaka siya dahil parang 2 oras simula na makausap niya si Canix ay malinaw ang napag-usapan nila. Kumabog ng sobrang bilis ang puso niya dahil ramdam niya na hindi maganda ang mangyayari. Dahil ang nasa kabilang panig ay panay ang dagundong ng mga bomba, barilan at ang malaking apoy. Mas lalong hindi nakakilo si Christine nang makita ang kakambal na blanko ang mga tingin. Tangan ang 2 baril, wala itong takot na sumakay sa speedboat at nagtungo roon. Naalimpungatan si George dahil sa pagbabibrate ng cellphone niya sa may uluhan, kaya wala sa sariling sinagot niya ang tawag na hindi tinitingnan kung sino ito. George, nagkakagulo kasi rito at hindi pa rin bumabalik si Canix. Tarantang sabi ni Ethan sa kabilang linya gamit ang nanginginig na boses. Wala sa sariling bumangon si George na para bang hindi ito galing sa mahimbing na pagkakatulog. Anong sabi mo? Hindi ba ang misyon ay bukas pa lang ng umaga? Huwag mo sabihin sa akin na sumugod kayo na hindi ko alam. I'm sorry. Si Canix ang may gusto na itago ang tungkol dito. Pumunta ka na lang dito dahil hindi na namin alam ang gagawin. Huling sabi ni Ethan bago nito ibinaba ang tawag. Mabilis pa sa kidlat na tumayo si George. Kahit ang suot lamang niya ay pantulog. Isinukbit niya ang 2 baril sa bewang at mga maliliit na patalim sa hita. Lumabas siya ng silid at hindi pinansin ng lalaking lumapit sa kanya upang kausapin siya. Sumakay siya sa motorbike na ilang taon nang hindi nasasakyan upang mapabilis ang pagpunta sa lugar. Kalahating oras lamang ang ginugol niya na makarating sa lugar kung saan nangyayari ang lahat. Maraming pulis ang nagkalat sa paligid, mga sugatan ng iba, ngunit ang iba ay nagpaplano ng pasukin ang maliit na isla. Mabilis naman lumapit si Ethan sa kanya na may tama ng baril ang braso. George. Tawag man ito sa pangalan niya. Hindi niyo kasi dapat hinayaan si Canix na pairalin ng kabubuhan niya. Dapat binantayan niyo ang utak isdang yun. Hindi pwedeng mamatay ang hayop na yun dahil ako ang papatay sa kanya. Malakas na pagwawala ng kakambal itong si Calix. Aligaga na rin ang ibang angka ng mga Hamilton dahil wala pa rin si Canix sa mga bumababa na bangka. Napansin pa ni George ang babaeng karga ng lalaking may benda pa ang ulo habang umiiyak. Namukhaan agad dito ni George na ito ay ang ililigtas dapat nila. George, pasensya na hindi ko na napigilan si Canix. Naagaw na ni Ethan ang atensyon ni George at wala itong buhay na tumingin sa kanya na nagbigay ng matinding kilabot. Pero nilagpasan na lamang siya ni George at basta na lamang sumakay ng speedboat at pinaharurot niya ito patungo sa isla.
Sa hindi kalayuan ay si Christy na may suot pang cap at mask na alerto din siya nang makita ang kakambal na sumugod roon. Nanginginig pa siyang naghanap ng speedboat pero wala na. Umiiyak niyang pinanood ang kapatid patungo sa impyernong lugar na yon. Tagaktak ang pinaghalong pawis at dugo sa katawan ni Canix. Nagawa niyang ubusin ang kalahati sa mga tauhan ng kalaban pero nagawa pa rin siyang matalo ng mga ito. Ngunit siniguro naman niyang ligtas na mag-ina ni Dylan. Hindi na talaga kayo nakakatuwa, alam niyo ba yon? Simula nang humawak sa batas ang angkan mo, ay naging peste kayo sa buhay namin. Sabi ng matandang lalaki na may tanga na baril at nakatutok sa sentido ng nakataling si Canix. Hindi ko nga alam bakit nagawa niyong maghari sa batas. Isa din naman kayo mamamatay tao dahil pinatay niyo ang anak ko. Wala kaming pinatay. Kasalanan ng anak mo kung bakit siya namatay. Pero ang mga inosenteng tao na pinatay niyong lahat, hindi ba inisip yon? Malakas na sigaw ni Canix sa matanda. Pero pinalo lamang siya ng baril sa sentido, kaya muli siyang napayuko. Nagpatuloy ang pag-agos ng dugo sa mukha ni Canix. Nagdidilim na rin ang paningin niya, dahil marami na ring nawawalang dugo sa kanya. Ngunit kailangan niya maging matatag, dahil may babalikan pa siya at alam niyang hinihintay siya nito. Bakit hindi nga ipakita ng tapang na angkan niyo, Hamilton? Asan sila ngayon at bakit hindi ka nila magawang iligtas? Huwag mo sabihin na hinihintay mo ang pagsusuotan mo nitong napakagandang singsing. Ipinakita pa ng lalaki ang pulang maliit na kahon na naglalaman ng singsing na pinili pa ni Canix para kay George. Nangako kasi siya sa sarili niya na magpo-propose siya kapag nakaalis siya ng buhay dito. Maganda ba siya? Pwede bang akin na lang siya matapos kitang mapatay ngayon? Nag-init ang dugo ni Canix at pinilit niya makawala sa pagkakagapos. Ngunit nanghihina na talaga siya. Nasa alaala pa rin niya ang magandang mukha ni George. Ito na lamang ang kinakapitan niya, kaya nagagawa pa rin niya makatayo. O siya, Hamilton, pasensya na, pero laman sa laman ang gantihan dito. Kinuha niyo ang anak ko, kaya laman din ang kukunin ko. Narinig pa ni Canix ang pagkasa ng baril. Ngunit nagulat silang lahat sa malakas na hiyawan ng mga tauhan niya. Parang demonyo na naglalakad si George sa gitna ng daan habang walang sawa sa pagbaril sa mga kalaban na sinubukan niyang pigilan. Wala siyang takot na nilabanan ng mga ito isa-isa at hindi na inisip pa kung mapapatay niya ang mga ito. Tameme naman ang mga pulis na kanina pa nakikipaglaban sa mga ito dahil 1 minuto lamang ang lumipas nang mapatumba sila ng babae. Ilabas niyo si Canix o wala akong ititira sa inyong lahat. Pananakot niya sa mga ito pero walang nakinig bagkus lumaban silang lahat. Sa isang iglap, ang natira na lamang ay ang utak ng kaguluhan. Si Canix naman, nakatali habang duguan. At si George na naliligo na rin sa sariling dugo dahil sa mga daplis at tama ng baril sa kanyang braso. Subukan mo lumapit sa amin at sisiguraduhin kong papatayin ko siya. Sabi pa ng lalaki at saka itinutok ang baril sa sentido ni Canix. Bitawan mo siya habang hindi pa ako nauubusan ng pasensya sa'yo. Malamig na sabi ni George, hindi ko siya bibitawan hanggat hindi niyo ako pinapaalis sa lugar na to. Mamamatay tayong lahat kapag hindi niyo ako pinatakas. Sabi pa nito, pero napansin na ni George ang takot sa matanda. Ubos na ang mga aso mo, kaya sumuko ka na bago pa mas lalong bumigat ang kaso mo. Sabi ng matandang lalaki na nakasuot ng unipormeng pangsundalo. Nakilala siya ni George at ito ay ang ama ni Canix na si Cesar. Kasalanan mo ito, Hamilton. Kung di ka sana pakialamero, hindi mawawala ang anak ko. Nawala ang anak mo dahil sa'yo. Sabi naman ng isang matandang babae na may katarayan ng itsura. Yumakap pa sa ama ni Canix. Ito pala ang nanay nito. Sa tingin mo ba kapag pinatay mo ang anak ko ay makakatakas ka pa rin dito? Kahit nasa panig pa ako ng batas, hindi ako mangingimi na wakasan ang buhay mo ng isang iglap. Pagbabanta pa ng matandang lalaki. Papatayin ko siya. Sige lang. Nataranta si George dahil kinasana ng matanda ang baril na hawak nito at itinutok sa sentido ni Canix. Pigil ang bawat hininga ng lahat pero mabilis ang pangyayari dahil sa isang iglap, ang dugo sa bibig na matanda ay bumulwak.
Natumba ito sa tabi ni Canix na wala ng buhay. At nang hanapin nila kung sino ang may gawa, umiiyak si Christine habang tanga ng baril. Itong babae ang pumatay sa matanda. Umiiyak naman na nagpasalamat si George sa kanyang kakambal bago siya lumapit kay Canix at umiyak habang yakap ito. Mas lalong bumuhos ang luha niya nang makita ang singsing na puno ng dugo. "Canix, nandito na ako," bulong niya sa lalaki. Nanlalambot si Christine habang paalis sa isla, sakay ng isang speedboat. Panay din ang patak ng luha niya dahil nakapatay siya. Sa pangalawang pagkakataon ay nakapatay siya dahil sa kinakailangan. Nadapa pa siya habang nanginginig ang mga kamay nung humawak siya ng baril. Iniisip na lamang ni Christine na para sa kakambal ang ginagawa niya. Balang araw ay matatapos din ang tromang nararamdaman niya. Isang linggo na rin na nakakalipas simula nang mangyari ang insidenteng pumatay sa 10 tao dahil lamang sa isang tao. Hindi pa rin nagigising si Canix dahil maraming dugo ang nawala sa lalaki. Maayos at ligtas na rin ang mag-ina ni Dylan kaya wala nang problema pang dapat isipin. "Iha, umuwi ka na muna kaya? Isang linggo ka nang nagbabantay sa anak ko. Hindi naman mamamatay ang asungot kong anak dahil masamang damo yan." Biro ng ina ni Canix. Napangiti ng tipid si George dahil malugod siyang tinanggap ng mga ito. Pero hindi pa rin siya kampante dahil hindi pa rin nagigising ang binata. "Ayos lang po ako, gusto ko lang siyang bantayan," aniya. "Ikaw ang bahala, pero wag kang masyadong mag-aalala, gigising din yan." Tumango na lang si George bago nagpaalam sa ginang na uuwi na siya sa mansyon. Binalik na lang ni George ang tingin sa lalaki at pinagmasdan kung gaano kagandang lalaki ang minamahal niya. "Gising ka na kaya? Heto, papakasalan na kita. Isang linggo ka ng tulog, hindi ka pa nagugutom dyan?" Kausap niya si Canix kahit na hindi naman ito sumasagot. Muling bumuhos ang luha niya dahil wala pa ring response si Canix. Pero nagulat si George nang marinig niya muli ang boses ng binata na isang linggo niyang hindi nadinig. "Sinabi mo yan ha? Papakasalan mo ako?" Hindi na napigilan ni George ang paghagulhol at pagyakap ng mahigpit nang masilayan muli ang ngiti ni Canix. Ang ngiti na lumabas sa bibig nito magmula nang buksan nito ang mga mata. Tanging ang hagikik ni Canix at ang hagulhol ni George ang maririnig sa loob ng silid. Lumuluha naman sa may pintuan si Christine dahil sa wakas, natagpuan na ng kakambal niya ang totoong pagmamahal at kaligayahan. Lumipas ang 2 taon at nagpakasal si George at Canix. Nagkaroon din sila ng isang supling. Habang ang kakambal niyang si Christine ay sa mansyon nila nakatira. Okay lamang ito kay Canix dahil may plano din siya para sa babae. Nakaupo pa sila sa mahabang sofa habang naglalampungan. Galit naman na lumabas si Christine habang umuusok ang ilong dahil sa galit. "Canix, anong ginawa mo? Isa na lang talaga at babangasan ko na yung kakambal mo. Ang kapal na mukha niyang tawagin akong pangit. Pakisabi sa hayop na yan na huwag siyang magpapakita sa akin." Dagdag pa nito bago ibinato ang cellphone sa lapag. "Christine, paano kung tanggapin mo na kaya yan? Para naman lumabas-labas ka na. Ilang taon ka nang nasa bahay. Oras na siguro para lumabas ka naman at makita mo ang totoong mundo," sabi ni George sa kakambal. "Pero kapag hindi ka pa pumayag, lumayas ka na sa mansyon ng asawa ko para hindi ka nakakahiya. 2 years ka na nakatira sa amin." Bira pa niya na nagpairap lang kay Christine. "Utang niyo sa akin ang buhay ng kulugong yan, kaya dapat lang napasalamatan niyo ako. Isa pa, wala naman akong planong tagyahan ng trabahong to dahil nabuburo na ako sa bahay. Oras na siguro para lumayas na rin ako dito." Nakangiting sabi ni Christine na nagpangiti din sa dalawa. Pero nabura iyon na makatanggap naman ng email si Christine at pinag-initan naman ang laptop niya. Napailing na lang si George at Canix habang magkayakap at pinapanood ang babae. Hindi mawala sa labi nila ang ngiti dahil sa wakas, sa puso ni George ay may matatawag na siyang sariling pamilya. "I love you." Naibulalas ni George. "Kung mahal mo ako, patunayan mo," sabi pa ni Canix na nahangisi. "Paano naman?" Tumingin na makahulugan si Canix sa kanya at hinaplos ang impis niyang tiyan. "Mahal mo ako, di ba? So pwede na nating sundan si..." Tinikom ni George ang labi ni Canix gamit ang hintuturo. Ngumiti pa siya ng nangaakit, sabay takbo palayo kay Canix. Nagtawanan pa sila na parang baliw,
bago sumunod si Canix papunta sa silid nila. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Top Spy's Wife, written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!